So ipagpapatuloy po natin yung ating series na may kinalaman sa joy. It's God-given. Don't give it away. Alam niyo ibig sabihin, don't give it away. Mangyari po, ang sabi ng Panginoong Kristo sa John 16, verse 22, ang sabi niya ay ganito, therefore, you now have sorrow. Nagkakaroon kayo ng sorrow ngayon. But I will see you again, and your heart will rejoice, and your joy, no one will take from you. Sabi niyo ngayon, no one will take from me. Walang makakukuha nito sa akin. So pag nawawala ang iyong joy, you give it away. Pagka ikaw ay ginalit, you give it away. Pag ikaw ay merong alalahanin sa negosyo, you give it away. Pag nag-break kayo ng boyfriend mo o girlfriend mo, you give it away. Pag nagkaroon kayo ng problema sa pamilya, you give it away. Pag may namatay sa pamilya, you give it away. Pero tulad ng sinabi ko kanina, ang patay mahirap ng patayin. Ang turo sa atin ng Panginoong Jesucristo, unless a grain of wheat falls on the ground and dies. Tinan niyo po yan. Maliban ang butil ng trigo ay malaglag sa lupa at mamatay. Mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y namumunga ng marami. Nais ng Panginoon na maintindihan natin na ang ating lumang buhay na hindi nakakakilala kay Lord, dapat na itong mamatay. Kaya pag binabanggit natin ang kamatayan, hindi yung si pastor ay napaka-morbid. Lagi na lang binabanggit ay tungkol sa kamatayan. Hindi po yun. Ay, ibig sabihin ng kamatayan ay wala na tayo doon sa lumang pag-iisip, lumang buhay, lumang pananaw. Meron tayong bagong pananaw sapagkat si Jesus, siya ang ilaw ng sanlibutan. Sabi niya, ang sumusunod sa akin magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi na muling lalakad sa kadiliman. Kaya ibang-iba, pagka ikaw ay may pananampalataya, meron kang pag-asa at meron kang pananaw. Sabi niyo yung word na yung pananaw. Pag ikaw ay maraming balakid at wala kang pananaw, babalik ka na lang. Makabalik na nga lamang, ang hirap. Matigilan na nga ito, ang hirap. Pero pag meron kang pananaw, meron kang goal, meron kang pupuntahan, meron kang direction na nagmumula sa Lord, hindi mo alintana yon. Kapayapaan sa gitna ng kaguluhang di makayanan. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Bibigyan niya tayo ng extraordinary strength because of our hope sa ating pananampalataya. Meron tayong pag-asa sa ating pananampalataya. Dati na naman tayong may pananampalataya, hindi lang natin alam yung pag-asa. Pero nung nabuhay yung pag-asa ng pananampalataya, you can move on. Bibigyan ka ng Lord ng direction. Hindi ka madaling mawalan ng pag-asa at bumalik uli sa dati, sa square one. Makapagpapatuloy tayo. Amen po. So, ito yung ating series na kinukuha natin doon sa Philippians. Now, ang title natin ngayong umaga ay ito, How to Maintain Unity. Paano natin mapapanatili ang unity? At tayo po ay nasa chapter 2 na ng Philippians. Kaya pinaalala ko sa inyo, para kung hindi pa kayo nagbabasa ng Philippians, 4 na chapters lang yan, yung Philippians. At ang ating tinitingnan dito ay ang pananaw ni Apostle Paul. Dati si Apostle Paul ay religious teroristang relihiyoso. Ina-attack niya yung mga nananalig. Ang tawag hindi naman po Christian ang tawag believer of the way. So, yung mga believer of the way, hinahunting niya. Ang mga believer of the way, yun ang tinatawag na Christians, na nabanggit lang niya sa Antioch sa Acts chapter 11. Doon lang nagsimulang tawagin Christians. At saka alam niyo yung Christians na salita, siguro, suspecha ko lang parang panukpakutya, Christians. Parang ganun, Christians. Parang ganun. Nag-guess nyo ba sinasabi ko? Kaya, yun,
Hindi yun talaga ang tawag, kundi believer of the way. Si Jesus kasi sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya sila ay believers of the way. Sabi niyo nga, ako ay believers of the way. Ayun. Yun ang Christians, yun ang totoong Christian, believers of the way. The way of the Lord. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nung si Apostle Paul, nanalig kay Jesus, nag-ibang kanyang pananaw. Kaya ito yung ating tinitingnan. Nasa chapter 2 na tayo. Tingnan nyo. Sa chapter 1, tingnan nyo. Sa chapter 1, ito ang keyword. Tingnan nyo. Ito si Apostle Paul. Tingnan nyo. For me, to live is Christ, and to die is gain, kapakinabangan. Para sa akin, tingnan nyo. Sa Tagalog, tingnan nyo. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang, hindi natatakot. Hindi natatakot. Hindi naduduwag. Tandaan niyo yun sa Job chapter 14 verse 1. No? Ang buhay ng tao na anak ng babae, tingnan niyo, pinanganak ng babae, ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Totoo po ba yan? O sabi ni Jesus, in the world you have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Sa sanlibutan, meron kayong kapigatian, laksan ninyong yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya sa napanaog sa lupa, para tayo ay maging victorious. I have come, that they may have life, and that they may have it more abundantly. Ako ay naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap, hindi takot. Isang buhay na ganap, hindi namimigati. Hindi na nanatili sa kapigatian. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya pag hindi kasiyasiya ang buhay, hindi mo natututuhan ang dapat mong matutuhan. Amen po. Pag kayong ikaw ay naghihinagpis, ano ba naman buhay ito? Kung kailan ako naging Kristiyano, maninisi ka pa. Amen. Di po ba? Kaya tinan niyo, si Apostle Paul, ito ang kanyang pananaw. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa chapter 2, ito naman yung ating key verse na titingnan. Sabi po rito, ganito sa chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ. Sa Tagalog. Okay, tingnan niyo po. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na kay Kristo Jesus din naman. Ganitong pag-iisip. Parang yung mind of Christ, sapagkat siya nagkatawang tao, upang tayo bilang tao, makita natin yung modelo. Napupunan nyo ba na yung mga isinusuot nyo, yung mga pantalon na pitis, hindi ganyan yung panahon ng lolo at lola ko. Hindi ganyan ang suot na pitis. Na lahat ng hubog, pati kulugo, makaaninag mo. Hindi ganon, hindi ganyan. Pero tinan nyo, bakit ganon? Dahil may modelo. Ang tingin mo sa sarili mo, pag nagsuot ka ng kamukha ng isinuot ng modelo, nagiging kamukha ka niya. Di ba? Si Jesus, ang gusto niya siyang ating maging modelo. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Binigyan ko kayo ng halimbawa, dapat niyong tularan. Pero si Apostle Paul, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Yesu Kristo din naman. Sa English, tinan sa English, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Chapter 3. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Ipinagpapalit mo kung ano yung meron mo. Sabi niya rito, alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Sa English, tinan niyo. Yet indeed, I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish. Tinuring ko na ito'y basura, that I may gain Christ. Okay, sa chapter 4, tinan niyo. I can do all things through Christ who strengthens me. Finally, tinan niyo, I can do all things through Christ who strengthens me. Why?
Ikaw ba naman yung nabubuhay para kay Kristo o mamatay pakinabang? Ikaw ba naman yung may kaisipan na tulad ng kay Kristo? Amen po. Ikaw ba naman yung mahagap mong lahat ang tungkol kay Christ? Tapos sabi nito, katapos-tapusan, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas, nakaloob sa akin ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Amen. At sa verse 12, ito mahalaga. Tingnan nyo. Sabi niya rito, sabay-sabay basahin natin lahat. Okay? Ready? Okay, go. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Okay, tapos, natutuhan kong, sabay-sabay, natutuhan kong isa pa. Mas malakas. Ayun, natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. We need to learn from Jesus. Kaya matutunan natin. Kaya sabi na Apostle Paul, tularan ninyo ako tulad ng ginagawa ko, tinutularan ko si Jesucristo. Imitate me as I imitate Christ. Kaya mangyayari lamang itong ating tinitingnan every Sunday at nasa pangatlo na tayo, nasa part 3 na tayo, how to maintain unity. Sapagkat sa mula't mula pa, ang ipinopromote ng Panginoon sa atin ay unity. Naranasan mo na lungkot ka nung nagka-break kayo ng boyfriend o girlfriend? Nung iyong kaibigan, yung best friend mo. Sino sa inyo nagkaroon na ng hidwaan sa kaibigan? Pakitaas ang kamay. Yung hindi pagkakaunawaan sa kaibigan. Pakitaas ang kamay lang. Makasama naman kayo kay pastor. Please lang. Oh. Okay. Hindi ba? Masaya ba pagka yung na-break ang iyong relationship? It sucks. Pag ang relationship nasira, pag naghiwalay yung mag-asawa, ay ba sa inyo, alam ko naman, hiwalay sa asawa. Hindi masaya. Ang anak, nagrebelde, hindi masaya. Ang anak, ayaw makinig, hindi masaya. Kaya, mga minamahal ng Panginoon, itong lesson ng unity, napakahalaga to maintain the joy that we have in our heart. At regardless, kahit ano pa, ma-keep up natin. Joy is God-given. Don't give it away. Huwag niyo ito yung pamimigay. Huwag niyo pababayaang mawala ito. Sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon. Sabi niyo, upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukalang, isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay, ano yan? Unity. Pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa English, tinan niyo. Having made known to us the mystery of His will, ang misteryo ng kanyang kalooban, according to His good pleasure which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Ay pag-isahin. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya pagka merong disunity, ay obvious, merong malfunction. Sabi niyo, malfunction. Wala sa hulog. Hindi nagpapunction ng dapat, ng nararapat ang mga nananalig sa Panginoong Jesucristo o mga believers ng Diyos o believers ng Panginoong Jesucristo. Hindi nagpapunction ng ayos. Sapagkat hindi nais ng Panginoon na tayo magkalaban-laban. Ang nais ng Panginoon, tayo magkaisa sa ating panalangin, sa ating pananampalataya, tayo ay magkaisa. Kaya ang unity ay plano ng Diyos. Ito yung mystery na nakatago, tingnan nyo, having made known to us the mystery of His will. Ano yun? According to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. Kaya yung
minamahal mo sa buhay na namayapa, na umuwi na kay Lord, hindi niya namatay. Umuwi kay Lord. Hindi nga siya makakabalik sa atin, pero makakapunta naman tayo sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen. Hindi ba? Amen? Kung meron kang tamang pananaw, you can keep up. Pero pagka nagkakaroon ng disunity, merong malfunction. Hindi nagpa-function ng tama. So, umpisa pa ay pinlano ng Panginoon na tayo mag-function ng tama. Tayo mag-function ng may pagkakaisa. Tayo may mag-function ng may pag-ibig sa isa't isa. May malasakit sa isa't isa. At pag hindi natin ginagawa yun at tayo makasarili, yun ay malfunction. Hindi tama ang ating nagagawa. Hindi nakalulugod. Ito hindi nagpo-promote ng growth sa church at maging sa iyong sarili, hindi ka rin masaya. Pag meron kang malfunction, alam niyo pag may malfunction ang makina, paryado, hindi mo may takbo ng ayos at eventually, titirik. Amen ba tayo doon? Yan ang mga sasakyan. Nararamdaman mo, nanginginig ang makina, palyado ang makina. Tatakbo yan. Oo nga, tatakbo. Pero hindi magtatagal. Hindi makakalayo. Hihinto. Mag-overheat. Magkakaroon ng breakdown. Malfunction. Yan ang ayaw ng Diyos na meron tayo. Gusto niya ma-keep up ang unity. Amen po. Kaya, dito tayo, titingnan natin sa Philippians chapter 2, verse 1 to 8. Philippians chapter 2, verse 1 to 8. Alam niyo kung bakit? Disunity is a joy killer. Ang disunity. Joy killer yan. Magba-Bible reading tayo. Okay. Dito iikot kasi ang ating sermon. At unawain ninyong mabuti habang binabasa. Okay. I-activate natin yung ating mga isipan para hindi po kinakalawang. I-activate natin. Lalo na sa church, i-activate natin. The more that you ask important question in life, the more that you grow. Alam niyo, yung mga taong hindi matanong sa mga bagay, basta ginagawa lang niya, hindi siya masyado nagtatanong, wala siyang kasinong nadidiskubre. Kaya napakahalaga yung you ask the right question. Piniprepare mo yung sarili mo. Kaya tayo po pag Sunday, ihanda natin ang isipan, ang puso. Ang isipan at ang ating atensyon nakapokus. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, sabi niya, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Okay, tinan niyo po yan. Dito pa lamang sa first two verses na ito, if nakikita na sa atin dito ni si Apostle Paul, ang ipinopromote sa atin ay unity and harmony. Sa church, unity and harmony. Alam niyo, sa tahanan, tinan niyo ha, tahanan. At ang iba sa inyo ay nagkaroon na ng disunity and tahanan. Kaya I understand po na kuminsan beyond our control nangyayari sa ating buhay. Na nagkakaroon ng ganyan sa ating buhay. Pero, di ba, ang joy affected when there is merong disunity sa bahay. Meron pa ba tayo? Kaya sa family, napakahalaga itong unity and harmony. Itong lesson na ito. Nagbibigay ito ng katatagan at kalakasan. At saka hindi nasasayang ang energy. Imagine mo ba kung gaanong energy ang naubos mo doon sa tunggali bago eventually naghiwalay din? Kaanong energy ang in-exert mo para doon sa hidwaan na yon na walang saysay? Hello, nandiyan po ba kayo? Ay, salamat sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Amen po. Pagpatuloy natin, tingnan niyo. Let nothing be done. Ito yung mga lessons. Titingnan natin ito. Hihimayin natin ito mamaya. Kaya, kung hindi nyo man masyadong makuha, pero gusto ko lang sabayan nyo ako sa pag-unawa. Let nothing be done through selfish ambition or conceit. But in lowliness of mind, let each esteem others better. Ayan yung itaas ninyong iba, let esteem others better than himself. Let each of you look out
not only for his own interest, but also for the interest of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yung mindset ni Jesus. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Humility of Jesus. Pagpatuloy pa natin. But made himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Napakabuti ni Lord. Amen po. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. So, dito po, iikot yung ating mensahe sa umagang ito. Dito iikot. Dito natin titingnan ang mga gustong ituro sa atin ng Panginoon. Na ito'y kailangan natin lahat. Kung halimbawa, meron kang basketball team, kailangan mo yung teamwork. Kailangan mo yung unity. Pati sa prayer, sa Matthew 18, verse 19. Tinan nyo yung unity. Matthew 18:19. Tinuturuan tayo maging sa prayer. Unity, harmony. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin. Pati sa prayer, kailangan ng magkaisa. Hello, nandiyan ba tayo? Tapos sabi niya rito, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Ipagkakaloob. Sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa kalagitnaan. Yun ang importante. Pakinggan niyo ko. Yun ang importante, na yung unity mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ma-experience ninyo. There is power in unity. Sapagkat saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, sabi niya, ano man hingingin ninyo, naroon siya, ipagkakaloob niya sa atin. Yung agreement ng, I agree, in Jesus' name, Amen, Lord. Napakabisa ang unity. Amen po. Actually, sa Revelation chapter 3, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay, anong pangalan niya? Amen. Ano pa? Ang pangalan niya ay ang matapat at tunay na saksi. Ano pa? Ang pangalan niya ay siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sa English translation, tinan niyo. And the angel of the church of the Laodicean church, right, this thing says the Amen, the faithful and true witness, and the beginning of the creation of God. And Jesus is seated in the right hand of God. Nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos. Kaya pag sinabi mong, sabi niyo lahat, in Jesus' name, sabi, ready, okay, go. Okay, lakas, sabay-sabay. Sasabihin ni Jesus, Amen, Father. Nawa po, hindi kami maapektuhan ng COVID. Sabi, in Jesus' name. Sabay-sabay, in Jesus' name. Okay, isa pa ha. Nawa po, walang maapektuhan dito, walang tamaan o ma-infect ng COVID-19 in Jesus' name. Amen. Si Jesus, pag sinabi mong in Jesus' name, sasabihin niya kagad, Amen, Father. Amen, Father. Tapos, i-stretch ng Lord ang kanyang kamay. You are covered. You are covered. You are covered in the name of my Son, Jesus Christ. Woo! Amen. According to our faith, it will be to us. Mangyayari sa atin. Pero hindi natin i-defy, hindi natin ipoprovoke, hindi natin sasadyain. Hindi po. Pero sa biyaya ng Panginoon, ang protection ng Diyos nandun sa ang tiwala ay sa Kanya. Hindi mo niya siya nakikita, pero pinagmamasdan ka niya. Even if you don't feel Him, He is working. Even if you don't see Him, He is working. Naandyan siya, ang kanyang mapagpalang kamay. He never stopped. God never stopped working. Masipag si Lord.
Salamat sa Diyos. Sabi mo sa katabi, salamat, hindi ko katulad. Hindi ko katulad. Sipag si Lord. Salamat sa Diyos. Woo! Amen! So dito sa Philippians chapter 2, verse 1 and 2, titingnan natin tatlong bagay na gusto niyang ituro. Philippians chapter 2, verse 1 and 2. Nagbigay ba sa inyo ng kasiglahan, okay, ang buhay na kaugnay kay Kristo? Okay, tapos niya, naaliw ba kayo? Na-comfort ba kayo? Naaliw ba kayo? Na-comfort ba kayo ng kanyang pag-ibig? Yung parang mangangamba ka pero kino-comfort ka niya ng kanyang pag-ibig. Na-comfort ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, sabay-sabay, kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Okay, ito na. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Okay, basahin natin yon. Ready? Go. Ang pagkakasundo. 1. Tapos susunod. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Unity. Okay, amen po. Una, maghari sa inyo ang pagkakaisa. Pangalawa, mabuklod ng iisang pag-ibig. Pangatlo, mag-iisa kayo sa puso't diwa. 3 things na gusto niyang lagi tayo nakapokus doon. Ano yung una? Ready? Ano yung una? Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Pangalawa, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig. Pangatlo, maging isa kayo sa puso't diwa. Purihin ang Panginoon. Amen. So para ma-maintain natin itong unity and harmony, na alam naman natin na ito'y joy killer. Mawawala ang joy pagka hindi natin ito na-maintain. So, ang number 1, diffuse competition. O ibig sabihin nito, bawasan ang competition. Yung nakikipagtunggali, sabi rito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong maging matanyag ang inyong pangalan para kayo ay maging popular. Huwag kayong gagawa ng anuman na ang hangad ninyo ay matanyag. Huwag niyong ambisyonin ang isang position sa church na parang kayo ay gusto lagi ay nasa pulpito, gusto lagi ay nangunguna, gusto maging present worship leader, pero ang boses naman ay magaling kumuwenta, hindi naman magaling kumanta. Hindi maaari. Hindi natin ipipilit yun. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Isipin, ang ginagawa mo lamang ay bunga ng rivalry. Gusto mo lang pantayan o gusto mo lang tapatan o gusto lang mahigitan ang sino man. There must be no competition among you. Sabi sa ibang translation sa Bible, hindi kailangan tayo nagkikipag-compete, nagkikipag-rival sa isa't isa. Ibig sabihin po, we are on the same team. So, iiwasan natin yung to compete, pero sa halip, i-complement. Tutulungan natin. Nagigets mo sinasabi ko? There is the tendency na tayo nakikipantay. There is a tendency na gusto natin, ang damit natin, mas maganda kaysa kanya. There's a tendency na gusto mo, ang buhok mo, mas maganda ang saboy ng buhok mo. Gusto mo, ikaw ang pinakamaganda. Gusto mo, ikaw ang pinakamatangkad. Tinitrain tayo sa eskwelahan ng competition. Tinitrain tayo na ikaw ang maging valedictorian, ikaw ang mag-champion, ikaw ang... I don't say it is bad. Hindi po yan. Pero kinakailangan ituro natin sa bata na hindi ang mahalaga ay yung competition mo na you will hate the one na nauna. O meron nangyari na ito sa isang bata natin na siya lagi nakakatap. Yung isa na nag-aambisyon, siguro pinupush ng magulang niya, nagalit siya doon. At minaltrato niya, binerbal abuse niya. Natakot tuloy, yung bata ayaw na mag-aral.
Natakot siya. Kasi mali ang pananaw, mali ang naituturo tulad sa basketball. Naglalaro sa basketball, pero pagka natatalo sila, nagsusuntukan. Ilang liga na nauuwi sa suntukan, nauuwi sa awayan. Yung competition, it is a matter of enjoyment, lalo na kung nagbabadminton, nagpipimpong. Pero hindi ang hangad mo, ayaw mo sa gusto, hindi lahat ng competition mananalo ka. Lahat ba ng competition na sinalihan nyo, nanalo kayo? O mas marami talo? O paano kung lagi kayo nananalo, tapos mayroong isang dayo na pinakamagaling sa lugar nila, tinalo ka, di galit ka rin sa taong yon. Kaya mga minamahal ng Panginoon, sa church, hindi dapat ito ang nangingibabaw. Amen po. Hindi dapat ito ang nagbibigay sa atin ng motivation para tayo mag-grow. Hindi yung competition ang nagbibigay sa atin ng motivation. Amen po. Sabi sa James chapter 4, verse 1 and 2, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Ito, basahin nyo muna sarili. Tingnan nyo. Bakit? Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugat sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kang gustong i-impose? Meron kang gustong ipilit? Hindi mo gustong patalo? Dumarating na ba sa iyong point na maski kayong mag-asawa ayaw mo magpatalo kahit sa argumento? Ayaw mo magpatalo. Pastor, tulungan niyo pa ako sa asawa ko. Ganun sinasabi sa akin. Bine-verbal abuse po ako ng asawa ko. Sabi ko, okay, ganito gawin natin. Panalangin mo siya. Tapos sabi, Pastor, nagbago na po ang asawa ko. Napakaganda na ng pagtitingin na namin. Sabi ko, paano hindi magbabago yun? Nagbago ka. Alam mo, pagkapatuloy mong ipinagpe-pray, ang heart mo na doon. Pinapanalangin mo, even nawawala sa sarili mo ang iyong focus. Ipinagpe-pray mo siya, ang iyong focus na pupunta sa Kanya. Ipinagpe-pray mo siya, yung kapakanan niya, Lord, tulungan niyo po siya, nawa po yung frustration niya sa buhay, tulungan niyo po siya sa Kanyang minimithi, magtagumpay nawa siya. Ang iniisip mo na ngayon, others, hindi yung self. When you focus on self, hindi mo mapapaligaya ang sarili mo. Joy killer yan, selfishness. Pagka ang sarili mo, ang pinaligaya mo, 100% mabibigo ka. Kasi pag nakamtam mo, bawat gusto mong makamtam, ilang saglit lang, sawa ka na. Pero pag pinaligay, pagka yung merong nakamtam yung iba, pagkatapos hindi ka nakikipag-compete, alam niyo yung mahilig makipag-compete, mahilig makipag-compare. Kinukumpara mo. Ang ganda ng damit niya. Pero, mas mahal tong damit ko. Ang pogi ng asawa niya, malaki naman sweldo ng asawa ko. Pogi nga, wala namang pera. Asawa ko, mayaman. Hey, compare. Pagka yung comparison na yon, meron kang self-pride, meron kang personality na prideful. Gusto mo lagi ikaw nakakahigit. Bata ka pa ay gano'n na ang iyong pamamaraan. Kaya minamahal ng Panginoon, unless a grain of wheat falls on the ground, malibang tayo mamatay sa luma nating buhay, mananatili tayong nag-iisa. Pero pag namatay na tayo sa ating lumang buhay, tayo mamumunga ng masagana. Ay, purihin ng Panginoon. Amen po. That is pride problem. Kaya, kung gusto mo ma-enjoy ang buhay, mahalaga ay merong unity and harmony sa iyong sambahayan. Amen po. May enjoy mo ang buhay. Una-una, bawas ang competition. Amen po. Sabi niyo, bawas competition. Hindi niyo naman, yung mga naglalaro kayo, huwag ka naman patalo na magpatalo. Nakakatamad kalaban yon. Maganda yung may challenge, pero ang enjoyment, ang purpose ang napakahalaga. Sa sports, yan ang napakahalaga. Amen po, kung sports ang pinag-uusapan natin. Pero kung ang pinag-uusapan natin, yung pangarap sa buhay, gusto mong mag-grow, para mamunga, para marami kang masyaran, para marami kang ma-encourage sa Panginoon. Amen. Amen ba tayo doon? So, bawas. Diffuse competition. Amen po. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay na
ang gusto mo lagi ay daigin ng iba, wala naman tayong mapapala sa mga yon. Alam niyo yung mga trophy, yung mga reward, yung mga meron kang certificate, nilagay mo pa sa napakagandang frame, yari sa oak, binili mo na napakamahal yung frame. Paglipas ng 100 taon at wala ka na, ang mga inapo mo, ano ba ito, certificate ni Lolo? Para saan to? Bakit na andito? Pagka dami-dami nakalagay dito sa dingding, ilalagay na yan, una-una ilalagay yan sa box, napakagandang box, naka-tape, tapos ilalagay sa storehouse. Pagkatapos, pag lumipas pa mga taon, kakalawangin na yon, mababasag yung salamin, wala na magtsatsaga magpalit ng salamin. Why? Ang certificate na yon, panandalian lamang. Ang iyong trophy, panandalian lamang. Amen po. Kaya yung pride problem na ito, lutasin na natin ngayon pa lamang. Sapagkat, sabi, just like chasing the wind, wala rin ito. Yun ay bunga lamang ng iyong malfunction. Nagmamalfunction ka, kaya ganon. Kaya ikaw ay prideful, nagmamalfunction ka. Sapagkat if you have the mind of Christ, humility ang matututunan mo kay Jesus. Amen. At pag ikaw ay may kababaang loob, ay meron kang kapayapaan. Alam niyo yung pride, may stress ka sa kapalaluan. Now, tinan niyo yung pangalawa. Delete conceit. Ang ibig sabihin nito, delete, alisin ang pagmamataas. Alisin, delete. Alam niyo yung delete, alam niyo na yung may cellphone, may mga email, delete. Ibig sabihin, alisin mo yan, i-delete mo na yung conceit. Ano bang kaibahan nito yung conceit? Tinan niyo po, ano ba meaning ng conceit? Ang conceit, when used as nouns, conceit means something conceived in the mind. Namumuo sa iyong isip ang conceit. Parang ikaw ay mapagmalaki sa iyong isipan in the mind. Whereas pride means the quality or state of being proud. Ibig sabihin, pinapractice mo ito. So yung isa nasa isip pa lang. When used as verb, conceit means to form an idea, whereas pride means to take or experience pride in something. Pagmamalaki mo. Kaya yung conceit, nasa mind pa lang. Nasa mind mo pa lang, i-delete mo na. Ewan ko kung saan nyo pipindutin. Pwedeng sa ilong, pwedeng sa tenga, para ma-delete. Delete. Alis. Joke lang yun. Pero you can delete conceit. Alisin mo na. Tingnan nyo. Paano ang gagawin mo? Sabi rito sa Philippians 2 verse 3, B. Bagkos magpakababa kayo. Yun ay tinuturo sa atin. Magpakababa tayo. Get rid of pride. Magpakababa tayo sa halip. So, ang pride, sabi sa Bible, goes before distraction and a haughty look before the fall. Pride goes before distraction. Kapalaluan muna. Pagkatapos ang susunod nun, distraction sa ating buhay. Sa Proverbs 13 verse 10, tanin nyo, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng katalinuhan. That is the contrast. Pagka ikaw ay may pride, bubunga ng kaguluhan. So, ang unang-una, nakikita natin, yung first cause ng conflict, competing desires. Yung desire mo to compete, yun ang una. Yung bang may desire ka to compete, lagi kang competitive. Mas maganda to complement. Lalo na't ka-team, lalo na't ka-pamilya. Pari ba namang nira-rival mo kapamilya? Hindi ka naman nakikipagtunggali sa taga-Amerika na wala rin sa tabi mo. Gagets mo sinasabi ko? Ang nakikipagtunggali ka, katabi mo. Kapamilya mo, ka-team, kasamahan mo, katrabaho mo, ka-churchmate mo, co-worker mo. Doon ka nakikipagtunggali. Doon ka lagi nakikipag-compete. Meron kang competing desires. Amen po. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Itong pangalawa, itong delete conceit, itong alisin ninyo ang pagmamataas, okay, ito po yung pangalawa. Ang cause ng conflict ay personal pride. Parang meron kang personality ng kapalaluan na laging gusto mo ay nagmamataas. Pero alam nyo, kabaliwan ang lahat ng yon. At yon ay malfunction. Sabi niyo yung word na yon? Isa pa, malfunction. It is a malfunction. Kumbaga, ang iyong computer, ang iyong cellphone, nagmamalfunction. So, ikaw, ang iyong isip, nagmamalfunction. Ang iyong heart, nagmamalfunction. Wala sa hulog, nagmamalfunction.
Ang pangatlo, decrease criticism. Kasi ito, magbubunga ng criticism sa ating buhay. So, ngayon, magsisimula ka na mag-criticize sa mga tao. Kaya sabi dito sa Philippians 2, verse 3, see, huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. O sa English translation, let each esteem others better than himself. Okay, sabay-sabay, basahin po natin to. Let each, okay, ready? Okay, go. Let each esteem others better than himself. Mas higit kaysa kanyang sarili. Alam niyo yung, isiruin natin doon sa better. Better than. Better. Hindi ibig sabihin ito, superior siya sa iyo. Hindi yan. Let each esteem others better than himself. Hindi ibig sabihin ng better than himself, ay nakahigit siya sa iyo. Tinan niyo po ang meaning niyan. It doesn't mean siya ay superior. Sa halip, he is worth of respect. Worth of respect. Ang waiter, halimbawa, mayroong waiter o waitress na nagsiserve sa iyo at nagtagal, it is worth the respect. Sabi mo, sabi niya, bakit ba napakatagal? Eh, sir, may sakit po yung cook. Wala po siya rito ngayon. Iba po nagluluto. Sabi, ganun ba? Bear with us po. Pero darating na po ang order ninyo. Malapit na po. Nauubuhan pa lamang, pero darating na. Wala masyadong tumawa doon. Okay. Pero, tinan nyo, yung mga mabababa, pagka kayo ay gumamit ng ating CR, ng ating comfort rooms, CR, nakita nyo yung mabango, hindi naman yan basta nangyari. Nakita nyo yung mga upuan ninyo nakasalansan. Nakita nyo yung flooring, tingnan nyo yung flooring. Tingnan nyo yung flooring. Napakalinis. Meron niyang mga tao na nagpupunta dito every Saturday. Tapos nililinis nila yan. Nagbo-volunteer sila. At hindi lang yon, napakasaya nila. Dahil alam nila kayo uupo dyan. Napakasaya nila. Dahil alam nila kayo darating. Pananampalataya, Lord, marami kang dadalhin bukas. Kaya ang daming silya kasi pinapanalangin nila na ang bawat isa sa inyo makarating ng maluwalhati sa church. Amen po. Ito, nagbibigay kagalakan sa kanilang ginagawa na kayo naman, nag-appreciate kayo. Kaya pag nakasalubong ninyo o nakita ninyo yung mga naglilinis, nakita ninyo yung mga naglilinis sa CR, babatiin ninyo, bro, thank you ha. Thank you po. Thank you sa inyong paglilinis ng CR. Napakalinis. Blessed na blessed po kami sa inyong ginagawa. Amen po ba doon? Sa halip, atin silang itaas, sila ating kilalanin, atin silang i-respect, worth ng respect natin lahat. Amen po. Kahit kung minsan, parang kulang yung kanyang pagsiservisyo, pero uunawain natin, mamahalin natin. Amen po tayo doon. Nakukuha niyo ba niya sabi ko? See, ang body of Christ, ang body natin, pag natalisod yung hinliliit ng paa, nasubukan niyo na ba yung hinliliit ng paa na silat sa yung paa ng silya? Hindi ba ikaw igek? At saka, parang ikay mangingitim ka sa yung hinliliit, pero dama ng buong katawan. Ganyan po ang body of Christ. Yung nadarama ng pinakamaliit, nadarama ng buong katawan. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po. So, anong ibig sabihin ng better? Better? Ano ibig sabihin nun? Hindi superior, kundi worthy of respect. Worthy of respect. Kaya pag ang asawa mo, halimbawa ikaw nagtatrabaho, laki ng sweldo mo, 150,000 a month ang sweldo mo. Tapos uuwi ka sa bahay, tapos ang asawa mo, housewife lang. Yung tawag housewife lang. Alam nyo, pagka si Mrs. hindi na makapagtrabaho sa bahay at ikaw na kumikita ng napakalaki nagtrabaho sa bahay at kandapaso ka sa pagluluto, pag-iintindi, pagpapalit ng diaper ng iyong anak, makikita mo na napakahalaga pala ang ginagawa ng misis ko. You appreciate them. They're worthy of respect. Amen po. Ugaliin natin yung mga tao ay worthy of respect. Tricycle drivers, worthy of respect. Kahit sila parang bubura-burabog, gawin mo, pasalamat ka, igalang mo lagi.
At huwag mong patulan yung yung parang naghihinagpi siya sa buhay. Hindi naman siya believer, nawawalan siya ng pag-asa. Ito po, pasensya na po kayo. Huwag po kayo mainit ang ulo, makakaraos din kayo, baka po kayo maaksidente. Nandun sa iyo yung worthy of respect. Makikita natin na mapopromote natin ang unity and harmony. Kikilalanin, matutuwa sa mga church people sa HTBC, magagalang. Amen po. Sa Diyos ang kapurihan. Amen po. James chapter 4, okay, verse 11 and 12. Tinan niyo. Huwag kayong magchismisan. Magsiraan, di ba? Tinan niyo. Di ba chismisan yun? Pinuput down mo isang tao. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isa ang nagbigay ng kautusan, at isa rin siya na siyang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sabihin nun, pag ginagawa mo itong mga ganitong bagay, hindi lamang ikaw ay nagpo-promote ng disunity, kundi umaakto ka na parang ikaw ay Diyos. Amen po. You are playing God. At lumang tugtugin na yan. Doon sa Genesis, libo-libong taon ang nakakaraan. Yun ang tukso, sabi kay Eva. Pag kinain mo ang bungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, ikaw ay magiging parang Diyos. Malalaman mo ang mabuti at malalaman mo ang masama. You will know what is good and what is evil. So ito po, mga minamahal ng Panginoon, yung pride, hindi naman yan ang original sin ng tao. Ang talagang original sin ng tao ay katakawan kasi sinabing huwag kainin, kinain pa din. Napakarami naman pwedeng kainin pero yung pang kasalanan, yung pang gusto niyang gawin. Mga minamahal ng Panginoon. Nakikita natin dito yung pamamaraan ng Diyos. Sabi rito, God knows in the day you eat of it, your eyes will be open, you will be like God, knowing good and bad. Hanggang ngayon, ito ang nangyayari. Ang mga tao, they're playing God. Alam niyo kung bakit pag pinuput down mo yung iba? Pagka pinupulaan mo yung iba? Ang tingin mo na itataas mo ang sarili mo. Oh, sabihin mo sa katabi mo, tingin lang. Pero ang totoo, naipuput down mo pa ang sarili mo. Pag pinupulaan mo siya. Sapagkat yung parehong ginagawa niya, yun din ay ginagawa mo. Yung kasalanang nagagawa niya, yun din nagagawa. Pambira yung taong yun. Napakasinungaling. Oh, humarap pa sa salamin. Ikaw ba hindi pa nakakapagsinungaling sa buong buhay mo? Kaya yung the same sin, ginagawa din ng taong namumula. Ay, mahal ng Panginoon. Sa halip, ito, nagpo-promote ito ng disunity. Yung criticism, kinikriticize mo. So, ang ibig sabihin dito, ito po ang pangatlo. The third cause of conflict ay ito. Tignan nyo. Third cause, when we fail to value other people. Pag hindi natin siya pinapahalagahan. Okay. When we fail to value other people. When I treat them with less respect than they deserve. Wala kang galang. Hindi ka namumupo, wala kang galang, hindi mo nire-respeto ang kanyang office, hindi mo nire-respect ang kanyang pagiging pastor, lalo na kung sa niya senior pastor, tapos sasabihan mo siya ng mga bagay na hindi angkop, bunga ng disrespect. Mga minamahal ng Panginoon, ingatan natin na tayo mag-practice ng ganitong bagay. We act like God. Para tayong umaakto na parang Diyos at hindi nakabubuti sa yan. Very frustrating if you play God. Sabi ng Panginoon, gaganyan siya. Okay, gusto mo? Ikaw ang maging Diyos? Okay, gawin kitang Diyos sa loob ng araw na ito. Diyos ka na. Sige. So, you will play God? Mapoprostrate ka. Very, very frustrating to play God when you are not God. Amen po. At yung mga controlling, yung mga tyrant, yung mga gusto niya, they play God.
nag-end up ito, disaster ang buhay. Because you are not God. We are not God. I am not God. Amen po. Kaya, sa halip na i-criticize mo, unawain mo, mahalin mo, tulungan mo. Bakit ka nagkikriticize? Bakit ka namumula? Malfunction. Nagmamalfunction. May bugs. May virus. Kaya nagmamalfunction. It is a malfunction of Christian's life. It is a malfunction of our mind. Magmamalfunction ang iyong mind. It is a malfunction. Ang ikaapat, demonstrate consideration. Magpamalas kayo ng consideration. Okay. Ano yung consideration? Magpamalas ka at magpakita ka ng pagpapahalaga ang consideration. Pinapahalagahan mo siya. So, sa halip na yung disrespectful ka, magpakita ka ng pagpapahalaga sa isang tao. Alam niyo, pag pinahalagahan mo yung isang tao, yung, halimbawa, janitor lang, halimbawa, nasa mall ka, sa SM, alam niyo, yung mga nandun, binabati ko. Kumusta ka na, iho? Mabuti naman po, sir. Ikaw ba'y pumapasok pa sa school? Opo, nagpapanggabi po ako. Good. Ako, tutuwa naman ako sa iyo. Very good. Tapos pagkaihi ko, maraming salamat ha. Maraming salamat sa paglilinis mo. See, yung ina-appreciate mo, yung mga tao, ina-appreciate mo sila. Have you tried appreciating people? Lalo na yung mga waiters na nagsiserve sa iyo, kahit na siya matagal, pasensya na po kayo, ang tagal, it's okay. Hindi naman kami ganun kagutom. Kahapon lang kami hindi kumakain, okay lang. See, pagka sila ay iyong ina-appreciate, ina-affirm, hindi lang yung affirm sa kamay, no? Yung affirm mismo, ina-appreciate mo. Sila nabuboost ang kanilang moral. Kahit sa ganun lang ang trabaho nila, may nag-appreciate sa kanila. Bumibili ako minsan ng pizza pie doon sa SNR. Alam niyo yung mayayaman doon, kung makapag-utos doon sa kahera, bilisan mo, ganito, ganyan. Tapos, nung ako na sumunod, narinig ko yung sinabi, sabi ko, kumusta ka na rito? Ito po, minsan-minsan po, tiis-tiis lang, buti lang po may trabaho. Baba, napakaganda ng yung ginagawa rito. Kung hindi sa iyo, paano kami makakakain ng masarap na pizza pie? Sabi ako, thank you sir. Sana po mga customer katulad ninyo. Pwede ba yung pizza ko, dagdagan mo yung keso? Pwede ba dagdagan mo yung mozzarella cheese? Gustong-gusto ko yun eh. Opo sir, opo. Okay. Pagdating, punong-puno talaga ng mozzarella cheese. Alam nyo, pagka ina-affirm mo ang tao, dadagdagan niya keso. Kaya, yung mga tao, na-appreciate ko yung kanilang ginagawa, and it helps them, it helps me. Now, ang sabi rito sa Philippians 2, verse 4, tinan nyo, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Okay. Lalo na't ikaw ay nakapila, meron nasa likod mo, buntis, meron pang anak na maliit, na karga-karga niya, tapos babayaran niya yun. Kayo na mauna. Hindi naman po ako Hindi bale. Sige, go ahead. Sige na. Paunahin mo siya. See, yung binibigyan mo siya, nagde-demonstrate ka ng consideration sa isang tao. Amen po. Nagpo-promote, sabi rito, sa English, tinan nyo, let each one of you look out. Scopus yan eh. Look out. Scopus. Ang ibig sabihin nun, parang scope, yung namamagnify, nakikita mo yung kanyang need. Yan ang ibig sabihin ng scopus. Let each one of you look out, not only for his own interest, but also for the interest of others. Ibig sabihin namamagnify, nakikita mo yung need ng iyong anak. Bakit siya nalilate ng uwi? Bakit siya ang anak mo bumababa ang grade? Nakikita mo, titingnan mo kung paano siya tulungan. Mahalin at tulungan. Sabay-sabay. Mahalin at tulungan. Hindi yung uhulihin mo siya sa masamang ginagawa, tapos papagalitan mo siya, puput down mo siya. Okay. Tutulungan mo siya. Let each one of you look out. Scope.
Mamamagnify mo. Look out, not only for his own interest, but also for the interest of others. Amen po. Kaya yun ang ibig sabihin ng Scopus na yon. Sa 1 Peter chapter 3, verse 7, tinan niyo. Sa mag-asawa. Ito, tungkol sa mag-asawa. Baka rin hindi mo naiintindihan to, kaya, pero alam niyo, maaari ngayon, may counseling na ako, baka may mag-asawa rito na nagkakaroon na ng problema, ng silent treatment, yung silent war. Ito. Kayo namang mga lalaki, pati naman babae rin niya, kumisan babae din naman, ganyan eh. Kayo naman mga lalaki, kasi lalaki ang kalimitang aggressor, kasi lalaki ang siga. Kayo naman mga lalaki, pakituhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, ano? Sagabal sa inyong panalangin. Sa gayon, walang hindrance sa prayer. Sa gayon, ang prayer ninyo diringgin kasi kayong dalawa ay magkasundo. Hindi ba natatandaan niyo yon? Ang pagkaisahan ng dalawa sa panalangin, in Jesus' name, Amen, Lord. Oh, meron kang ka-agreement. So, walang magiging sagabal sa inyong prayer. Amen. Pero kung, Alba, ayoko ng religion mo, ayoko ng born again. Ayoko dyan kay Pastor Jesse. Masakit siya magsalita sa pulpito. Kasi nababanggit yung kasalanan. Nababanggit yung, alam nyo ba, pag nababanggit yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, siyempre, naiinis ka. Ang dami nang ang propeta ng Diyos sa lumang tipan, napugutan ng ulo. Dahil binabanggit niya yung kasalanan. No, sabihin ko sa inyo, nandito pala ang mga lunya, naunawaan ka naman ng Diyos, mga lunya ka pa. Mas gusto niyo ba yun? O nandito pala ang korap ng gobyerno, sige, kumandidato ka pa, tutulungan ka namin. Hindi mo natutulungan yung tao. Pagka ini-entertain mo yung kanyang maling ginagawa na lisya sa kalooban ng Diyos. Kaya, when you speak the truth, it hurts. Kaya, ayaw makinig, ayaw umattend, ayaw sumama sa iyo. Ito kayo namang mga lalaki, pakituhan ninyong mabuti niyo inyong asawa sapagkat sila'y mahina. At tulad ninyo, may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong prayer, sa inyong pagpipray. Amen po. So, itong ipinopromote sa atin, itong itinuturo sa atin dito, mga minamahal ng Panginoon, maging considerate. Paano mo ba tinitreat ang iyong spouse, ang asawa mo? Maging ikaw ang babae na narito, paano mo tinitreat ang asawa mong lalaki? Siya ba ay pinapahalagahan mo? Kung pinapahalagahan mo, tatanungin ko ngayon, kung talagang pinapahalagahan mo siya, ano ang favorite na ulam ng asawa mo? Lechong manok, ano ang favorite niyang kulay? Ano ang gustong-gusto ng asawa mo sa birthday niya? Anong kanyang birth date? Kailan ang inyong anniversary? Mansary? Alam niyo, ang pinahahalagahan, pinakikita yung kanyang consideration, alam niya, pagkamahal niya. Amen ba tayo doon? Alam mo ba, mahal na mahal ko naman ang anak ko Tinutulungan ko nga siya sa kanyang mga activities talaga? Opo, nandun po ako doon Ano ang pangalan ng kanyang coach? Mr. Anong pangalan ng kanyang coach? Anong pangalan ng kanyang teacher? Kailan ang kanyang graduation? Kaya, mahal ng Panginoon. Kung pinapahalagahan mo, alam mo yung mga binabanggit ko. Alam mo yung kanyang feelings. Alam mo kung paano mo siya tutulungan. Alam mo kung paano siya nape-pressure. Nag-get naman sinasabi ko? Lalo na yung asawang kulang sa budget, bago yung na-expect mo, masarap ang ulam. Ito na naman ang ulam. Yan lang ang binibigay mong pera. Buti nga may ulam ka pa magtutulungan. Ang ikalima na lesson natin na ito, tinan niyo.
Develop Christ-like humility. O, paano mangyayari yun? Well, you have to know the Lord. You have to have Jesus inside you, in your heart. Tama, tinan nyo. Sabi dito sa Philippians 2:5. Papasahin natin verse 5, verse 6, verse 7, verse 8. Okay, titingnan natin to. Tinan nyo. Verse 5. Sabay-sabay. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Okay, yung humility ni Jesus. Paano ang humility ni Jesus? Okay, siya ang model. So, ito ngayon, verse 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kasi siya ay nagkatawang tao. Kaya napakaraming confused na religion. Si Jesus ba Diyos o Jesus ay tao? Tao lamang si Jesus. Hindi siya. Iba-iba ang kanilang pananaw. Kasi mangyari, noong minsan si Jesus, sa Matthew 16, kung natatandaan ninyo, tinanong niya kanyang mga alagad sa verse 13, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Iba-iba ang sagot. Gusto ni Jesus makilala siya kung sino siya. Dumating siya sa Caesarea, sa Pilipos, yung tinitingnan natin ngayon. Sabi niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tingnan niyo, ano ang tawag ni Jesus sa kanyang sarili? Anak ng Diyos o anak ng tao? Yan ang tawag niya sa kanyang sarili, sapagkat siya ay nagkatawang tao. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Oh, sumagot yung mga alagad. Sabi niya, sabi po ng ilan, kayo raw po ay si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, kayo po ay si Elijah. At sabi naman ng iba, kayo po si Jeremiah o isa sa mga prophets. Yan ang sabi. Tapos binalingan niya kanyang mga alagad. Kayo naman, anong sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Oh, tanongin mo sa katabi mo, sino ba sa iyo si Jesus? Yung commitment mo, yung strength mo, yung kalakasan mo, depende yung kung sino si Jesus sa iyo. Kung si Jesus ay tao lamang siya, limitasyon. Kung si Jesus ay tao lamang sa iyo. Kung si Jesus ay tagapagligtas lang sa iyo, limited. Sapagkat hindi mo siya Panginoon at hindi mo siya Diyos. Limited. Kaya, may kahungkagan, may kakulangan. Amen po. Hindi yung strength na nais ng Panginoon na meron ka, meron ako, meron tayo, ma-experience natin. Dahil may kakulangan sa pagkakilala mo sa Kanya. Kaya, kahit siya ay Diyos, ito yung sinabi rin, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos, nandun ang humility. Kahit siya ay kung ano man ang profesyon niya, kahit anong profession, hindi na ako babanggit. Baka iba sa inyo, gano'n, mataas ang profesyon, mataas ang edukasyon. Hindi siya nagpupumilit. Hindi niya ini-impose pag nasa kapatiran, gustong-gusto tawagin siya doon sa kanyang profesyon, doon sa kanyang, kung ano ang kanyang posisyon, kung ano ang kanyang karir. Ang buto mo at saka buto ko, parehas lang. Nagigets mo ako doon? Nakapag-alis na ako ng mga buto ng mga ninuno ko, ng daddy ko, pareho lang ng buto ng iba. Ang lolo ko, founder ng Nike Electric, founder ng Rural Bank, founder ang lolo ko. Pero ang buto niya, kapareho lang ng iba. Nagigets yung sinasabi ko. Sa harapan ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Maintain the Christ-like humility in your life. Maintain it. Para ma-maintain mo ang unity and harmony. Amen po. Hindi ka nagdi-demand, hindi ka nagpupumilit. Verse 7. Sa halip, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Pinili niya yun. Kinus niya yun. Why? Para bigyan tayo ng halimbawa na dapat tularan. Mabigyan niya tayo ng model. Para hindi ang model na nasusunod natin ay yung modelo ng pitis na pantalon, modelo ng kulay ng buhok na pula at green. Hindi yan ang ating masundan. Yung kilay na pagkakapal-kapal, hindi yan ang ating masundan. At ang masundan natin
ay maging kalarawan tayo ng Panginoong Hesukristo. Yun ang masundan natin. Amen po. Ulitin natin, basahin po ninyo at unawain ninyo. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang servant. Ipinanganak siyang tulad ng isang... Paano ba malalaman na ikaw ay mayroong servanthood? Ganito yon. Pag ikaw ay usher, okay. Pagkatapos, mayroong pumasok dito na mga first timer, mga hindi pa naman talaga mananampalataya. Ay mo, sister, dito na po kayo umupo. Ayoko, doon ang gusto ko. Tapos mag-iiba na kaagad ang continence mo. Sasabihin mo doon sa isang usher, sasabunutan ko ito eh. Wala ka pang servanthood. Kasi when people treated you as a servant, nag-aalma ka. Pero pagka ikaw ay tinrato na ikaw ay servant, pag tinrato ka na parang isang alipin, tanggap. Bakit? Alam ni Lord. Alam ni Lord kung ano nasa heart mo. Alam ni Lord, nagpapakumbaba ka katulad ni Kristo at binaba ka ng tao, iaangat ka ng Diyos. Amen. Doon mo makikilala kung talagang meron kang servanthood. Amen po. Sabi dito sa Matthew 20, verse 28. Matthew chapter 20, verse 28. Okay, tinan niyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Doon yung humility. Tinuturuan niya tayo. Bagamat siya Diyos, hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Amen po. Nasa Philippians 2 verse 8, verse 8 na tayo. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Para lang tayo ay iligtas niya. Hindi lang yung servanthood, kundi handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Ikaw, ako, tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Yun ang kanyang sacrifice. Amen. At itong mga bagay na ito ay imposible sa ating lifestyle, sa ating kapanahunan ngayon. Kung manamit lang tayo na higit sa iba, kung mag-alahas tayo na higit sa iba, kung kumilos tayo na higit sa iba, mga minamahal ng Panginoon, sa ating pangsarili, hindi ito madali at napakahirap gawin. Hindi mahirap. Imposible na magawa mo yung ganong klase ng humility, yung ganong klase ng kaisipan. Amen po. Yung attitude ni Christ. Alam nyo, sabi dito sa Romans 28, and we know. Yun ang keyword. We know. Sabi niyo yun. We know. Kasi if you don't know, yun ang issue, yun ang problema. Kung hindi mo alam. Pero ating alam, yun ang mahalaga. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. All things work together. Ang lahat, mabuti, masama, pinagsama-samang karanasan, all things work together for good. Ang importante lamang, ang sagutin mo, mahal mo ba Diyos o hindi? Sino nagmamahal sa Diyos? Pakitaas ang kamay. Carried. Okay? Carried. Kung ikaw alanganin, kaya hindi ka nagtataas ng kamay, it's okay. Kung nag-alanganin ka pa, kung mahal mo ang Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, carried. Kasi all things work together for good to those who love God. Kung mahal mo ang Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, ano man ang dinaranas mo, ano man ang nangyayari, alam mo, ang pag-iingat ng Diyos, nasa kamay ka ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan, di pinababayaan man. Amen po. Dumarating sa akin yung point na yon. Hindi madali ang mag-lead sa isang church na katulad nito. Hindi madali. Inaalala ko yung pagkabumagyo. Nag-iipon ako ng mga bigas.
May mga kapatid tayo na nagtatakal niya, nagpapak, niripak yan, nilalagay sa 5 kilos ang isa, nilalagay ng, tinataniman niya ng hindi bomba. Tinataniman niya ng sardinas, nilalagyan niya ng noodles, nilalagyan ng itlog, nilalagyan ng mga kailangan nila. At pumupunta doon sa mga lugar. At pag may COVID, yun pa, lagyan po ninyo ng silya sa tapat ng inyong pinto. Pag nailagay na po namin, tatawag kami sa inyo. Papunta na po kami dyan. Dadrap yun doon. We try to do it. Hindi pa dumanating. Wala pa ang bagyong tunay. Wala pa. Pero nagbabahaan na, pero wala pa ang bagyong tunay. Ang buong mundo, binabaha. Ang Europe, 7 countries sa Europe, flooded. Major cities, lubog. Pagkagaganda at pagkayayaman, lubog. Climate change. Sabi ngayon mo na yan, climate change. Climate change. Nagbabago ang klima. Nag-iiba ang takbo ng panahon. Amen po. Nasa mga huling araw na, nag-iiba ang takbo ng panahon. We have to learn how to adapt. Mataas nga ang IQ. Mahina naman ang EQ. Ang daling madismaya, ang daling mag-suicide, ang daling mataas ang IQ, mas mahalaga, mataas ang EQ, ang emotional quotient. Mahalaga, ang emosyon mo, matibay, matatag. Why? Paano tatatag ang emosyon mo? Pananampalataya, pananalig, may pag-asa sa ating Panginoon. Pero ang higit na mahalaga, adaptability quotient. Yung adaptability quotient, nakaka-adapt ka. Nakaka-adjust. Ano mang sitwasyon, nakaka-adjust. Amen po? Naunawaan niyo po ba ito? Na-adjust ka sa mga nararanasan mo, mga pangyayari sa buhay mo, nakaka-adjust ka. Kayo ba ay nakaka-adjust? Dito sa Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6. Sinabi sa akin ni Yahweh, dito kay Jerry. Sabi niya, Jerry, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Tingnan niyo, magpapalayok. So yung maggagawa ng palayok o yung manggagawa ng luwad, no? So meron itong clay, di ba? Merong clay. Tapos meron itong yung lamesang bilog. Pagkatapos inilalagay sa ibabaw. Tingnan niyo yung pattern kung paano ginagawa yung mga ganyan. Tingnan niyo sa YouTube na doon. Tapos hawak-hawak ng kamay niya, tapos sinuhubog. Paghipo ng kamay, nag-shape, tumataas, nagiging parang flower base, nagiging na parang sisidlan. Amen po. Sisidlan, sabi niya word, sisidlan. Palayok, maaaring ito yung maging banga, pichel, nagagawa niya yan. Pagpunta ka sa bahay na magpapalayok at may papahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako, sabi ni Jerry. At dinatnang ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli. Minamasa, hinuhugisan ng panibago. Okay. Tuloy natin. Tignan niyo. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, ito ang tanong, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginagawa ng magpapalayok doon sa clay, sa luwad na yon? Kayo nasa kamay ko. Tulad ng luwad, sa kamay ng magpapalayok. Akong si Yahweh may sabi nito. So kung ano yung plano ng Diyos para sa iyo, God is shaping you. Pero sa simula pa lamang sa Genesis, sabi niya sa Genesis chapter 2 verse 7, God took dust from the ground. Kumuha ang Diyos. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Diba? Parang palayok. Tapos, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So yung magpapalayok, the same way, kumuha ng clay, inilagay dito sa kanyang table, round table, at umiikot siya. Siguro may dito, tapos umiikot siya. Sineshape niya.
O kung ngayon, modern na ngayon meron na siyang motor. Umiikot yun. Pag inilagay, umiikot, shape niya. Tapos, pagka yung may problema, pagka yung may sira, alam nyo, kuminsan, yung clay nasisingitan ng matigas. May bato. Hindi mo masishape na maganda yon. Pag nasalat niya, tapos biglang may lumagutok, hindi na shape ng maganda, lalamasin niya uli. Sabi niya, tingnan mo, sabi niya, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel, hindi ko ba magagawa sa iyo, na ikaw ay hugisin ko? So pag dumaranas tayo ng napakaraming trials and testings sa ating buhay, we complain. Nagnireklamo tayo kay Lord. Iniisip natin na parang napaka-miserable ng buhay. Pero habang isineshape ka niya, habang minamasa ka niya, habang inihahanda ka niya, para kung saan nais ka niyang dalhin, na kung saan nais ka niyang gamitin, sapagkat ang kamay niyang mapagpala ang humuhubog. Nagpo-form sa iyo. At pag hinubog ng Diyos, pinupunuan ng Diyos. Diba? Matapos niyang hubugin, and God formed man, and then He breathed into the nostrils of man the breath of life. Kung natatandaan nyo, nung bagong dating pa lamang ko, 1995, ina-explain ko na yon. Tayo lamang ang tanging nilalang ng Diyos na hinipo ng Diyos. Ang lahat sinabi ng Diyos, magkaroon at nagkaroon. Magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng mga ibon sa himpapawid. Magkaroon ng mga hayop sa kahubatan. Magkaroon ng halamang namumunga at nagbubutil. Magkaroon. Pagkatapos ng tao na. At ngayon, nandiyan na yung lahat ng kailangan ng tao. At ngayon, dalangin natin ang tao. Ang ginawa, hindi po ng Diyos. Alam niyo, mga minamahal ng Panginoon. Hindi ba yun ang kinasasabikan mo lagi? Adik ka na sa paghipo ng Diyos? Pag nagwo-worship, yung iba sa inyo, sensitibo na, nararanasan nyo ang paghipo ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, pag ikaw ay sineshape ng Panginoon, pag ikaw ay binigyan ng Diyos ng kasama mong makulit at iba sa iyo, huwag kayo makakaroon ng disunity. Uunawain mo siya at ipagpe-pray. Tutulungan mo siya at mamahalin, sapagkat siya man ay mahal din ng Diyos na katulad mo. Ito kung paano ang plano ng Diyos na maganda sa iyo, sabi niya, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope, to give you an expected end. Meron kayong maaasahan yung dulo, expected mo na maganda ang dulo, maganda pa rin ang gagawin ng Diyos. Kahit masama ang nangyayari, ang dulo nito maganda pa rin. Hindi ako mag-end up na masama. Hindi mapapariwara ang aking mga anak, ang aking mga apo, hindi mapapariwara. Pangangalagaan ng Diyos ang aking mga mahal dahil sa aking paglilingkod sa Kanya. Alang-alang sa Kanyang lingkod, pag-iingatan niya. Napakabuti ng Panginoon. Alang-alang sa iyong pananampalataya, pag-iingatan niya ang iyong mahal sa buhay. Ikaw at ang iyong mahal sa buhay, believe in the Lord, and you will be saved. You and your household will be saved. Why? Dahil yung iyong pananampalataya, dadalhin yung mga mahal mo sa buhay. Hindi yan pababayaan ng Panginoon. Kung ikaw man ay nagdaranas ngayon, it's okay. Magtiwala tayo kay Lord. Kung itong sitwasyon natin ngayon, learn to adapt and learn to trust God. Sa halip na tayo ay magreklamo sa Panginoon, alalahanin natin, may magandang plano ang Diyos sa iyo at hindi masama. To God be the glory! Amen po. Amen. Whew. Oh, amen, mahal ng Panginoon. Ako'y excited kanina pa na ma-share to sa inyo. Ang the worst thing na mangyari sa iyo, itong ikalima, cause of conflict is living without Christ. Namumuhay ka na wala si Kristo. Ang tawag sa church ay body of Christ, mananampalataya. Okay. Sundan niyo ako. This is body. Sabi niyo, ito ang body.
Ito ang body. This is the body. Ito yung sisidlan, ito yung palayok na ginagawa. Pero ang naglalagay ng laman, ay ang Diyos. Espiritu ng Diyos. Lahat ng nanalig, lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan ng Diyos. Galatians 4:6, upang ipakilalang anak, pinagkalooban ng Espiritu ng anak, upang makatawag sa Kanya, Ama, Ama ko. Kaya hindi ka naalipin, kundi anak, at sapagkat anak, kaway tagapagmana, ayon sa kalooban ng Diyos. We could claim tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng nananalig sa Kanya. Amen po. Pero imagine living in a body without Christ. Yan ang the worst thing na maaaring mangyari sa isang tao. Having a body with no Christ. At salamat sa Panginoon. Panumbalikin natin yung pagtitiwala kay Christ. Amen po? It is not a matter of just imitation, yung gagayahin mo lang. No. It is a matter of habitation. Nananahan siya sa ating puso. Hindi niya tayo iniiwan, pinababayaan man. Yun ay pangako niya. Hindi ko kayo iiwan, pababayaan niya. Kasama ko kayo, kasama niyo ako, maging sa huling sandali. Hindi niya tayo iniiwan, hindi pinababayaan man. Hanggang sa huling sandali. Hanggang sa huling hibla ng ating hininga. Kasama ko ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama ko ang Diyos. Biblikal. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa tubig, di ako masusunog. Wala nakahalata doon sa aking kinanta. Dumaan man sa ilog, di malulunod. Ilog ng problema, hindi ka malulunod. Dumaan man sa apoy, hindi masusunog. Okay? Yun ang mga matitinding mga karanasan, hindi ka masusunog. Napaka-puti ng ating Diyos. Amen po. Amen. Amen. Kaya ang tunay na problema sa mga taong siyang lumikha sa kanyang sarili, kahit ninyo, may mga taong siyang lumikha sa kanyang sarili, nananangan siya sa kanyang sarili, nananangan sa kanyang opinion. Ang problema sa mga ganyan, sinasamba niya ang lumikha sa kanya. Sino yung lumikha sa kanya? Ang kanyang sarili. Pero pag tayo sa kanya, sa lumikha sa atin, doon tayo nakatuon, meron tayo laging pag-asa sa Diyos na lumikha sa atin. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Amen. Amen po. Thank you, Lord. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin sa tunay naming katayuan, sa tunay naming kinalalagyan, sa tunay na timing ng aming buhay. At maraming salamat, pinapaalalahanan mo kami sa tuwina. At sa umagang ito, narito po kami, pinatibay mo na naman, pinatatag mo na naman ang aming buhay. Maraming salamat po. Thank you, Father. Hindi kami panghihinaan sapagkat hindi sa laki ng problema ang aming alalahanin, kundi sa kadakilaan ng aming kasama. Walang iba kundi ikaw. At para po doon sa mga first time na dumalo at yung hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, sambitin niyo po ang panalangin ito. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin na walang kapantay. Bago pa ako isinilang, isinugo mo na ang iyong bugtong na anak. Siya'y namatay para sa akin, upang sa aking pananalig sa Kanya ay makamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo
bilang aking Panginoon, tagapagligtas at Hari. Purihin ka, maluwalhati ka ngayon at magpakailanman. Tanggapin niyo ito ng buong puso. Tanggapin niyo ng buong pananampalataya. And now, may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pag-ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Till next time. Amen po. God bless you all.